inabutan ako ng pera sa kamay. Sabi ko, ano ito? Di, bigayaan niya ni Senador. Nung tignan ko, 2,000, mga kaibigan. Sabi ko rin sa abogado, kinuha ko yung kamay niya, binalik ko, sabi ko, pakisabi mo kay Senator Lapid, salamat na lang, ha? Sa'yo na lang yan, kako. Wala akong pera nun, ha? Isipin ninyo, sa totoo lang, wala akong pamasahe. Mabuti kasama ko yung matanda. Yun ang nautangan ko ng pamasahe para akong makauwi ulit sa malayong lugar. Isipin nyo kung di gago yung animal na yan. Laway na laway. Parang asong nakalawitan dila, nagutom at tumutulo pa laway. Diba? Mga kaibigan, kauupo pa lang, ang iniisip na yung pinakamabilis na paraan kung paano magkakamal ng limpak-limpak na salapi. Sino po yan? Isa dyan. Lito Lapid, mga kaibigan. Bakit? Ang sabi ho ni Lito Lapid, tarantan-taranta na eh. Yung bang atat na atat, nagkakandara pa si Lito Lapid na makuha yung chairmanship ng Games and Amusement. Takaw, ano po? Kita na kaagad eh. Matagal na, 3 taon lang nawala sa pwesto ito gumastos nung nakaraan, pagtakbo mayor, talo. Diba? Ngayon, gumastos din ngayon. TV ads lang mahal na yan Doon sa ang probinsyano, gumastos. Gusto ko agad makabawi. Nakita na ninyo, mga kaibigan, ang maling pagboto? Ano gusto makuha? Games and Amusement. Ano ba meron sa committee na yan? Pag ikaw ang nandiyan sa committee, hawak mo na waiting. Hawak mo ang lahat, sweepstake. Ang mga kasino, madaling kunan ng pera yan. After 2 weeks, dumating si Lito Lapid doon sa pavilion. Sabi ko nga, di ba, tambayan namin yun. Pagagaling ko ng istasyon sa umaga, doon ang tuloy ko. Ngayon, dumating si Lito Lapid. Nakita ngayon ako, sabi niya, ba't nandito ka? Hindi niya alam, istambayan ko yun. Sabi ko, alam ko ako, darating ka Kasi Pampanga Festival doon sa restaurant ng Holiday Inn, Manila Pavilion. So kung Pampanga Festival, yung official invited nila. Si Lito Lapid yun at saka si Cielo Salgado. Macapagal Salgado, kapatid ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Hindi pa presidente nung si Ate Glo. Ngayon, di nakaupo sila sa gitna. Bali ba, paparating yung Amerikano, nakita siya nung manager, si Phil Kennedy, kaibigan ko yun Ang laking lalaki nun. Parating ng gano'n, nakita ni Lito Lapid. Bigla ako niyaya doon sa isang bar doon, sabi, halika, dito muna tayo maupo. Yun yung inuupuan namin yung pinuntahan na, yung saan niya ako niyaya, yun yung istambayan namin, yung bar doon. Sa gabi, yun, inuman. Sa umaga, wala. Doon kami may standby. Mupo kami sandali. Pagkatapos, dumating yung mga receptionist ng hotel. Kilala nila ako. Sabi, Percy, sabi mo kay Gob, mag-uumpisa na yung program. Sige nga ako. Liga na, pumunta na tayo ron. Dito na tayo dumaan. May isang pintuan doon Diretso sa restaurant Doon ko dinaan. Sabi pa niloko, yabang. Nabubuisit ako pag maalala ko Kakalis dyan, kumain ka muna dyan. Loob ko, baka bayaran ko pa yung kinain nyo.
Ngayon, sabi niya, diyan ka muna. Di sumama ako doon sa mga mukhang unggoy na tao niya, di ba? Nakaupo ko roon. Nakaharap kami. Sila, presidential table. Mahaba eh. Ha? Si Lito Lapid nasa gitna at saka si Cielo Salgado Macapagal, vice governor niya. Yung Amerikano nasa may bandang ilang pa ang pagitan eh, malayo-layo, malapit na sa dulo ng lamesa. Ngayon, nung unti-unti nawawala yung pagitan ni Lito Lapid at saka nung Amerikano, isa-isang nawawala na, tumatagal, si Lito Lapid usog ng usog. Nung malapit na yung Amerikano, bigla siyang tumayo at sinenyasan ako. Di tumayo ako, pumunta ako sa tabi niya. Sabi niya, dito muna tayo. Kunyari, nag-uusap tayo. Di nanigarilyo kami. Ha? Magkaharap lang kami ganyan. Sabi ko, nakita ko si Mrs. Alice Reyes, yung chairman ng PAGCOR. Andiyan ka ako, si Mrs. Alice Reyes. Puntahan na natin para yung sinabmit ko na proposal nyo, aprubahan na. Di sabi niya, sige. Liga na, punta tayo. Umakain si Mrs. Reyes, may mga kasama. Binulungan ko, sabi ko, ma'am, si Governor Lapido. Tumayo si Mrs. Reyes, kinamayan siya. Tapos, inayos ko yung upuan, tinabi ko. Hindi nagsasalita mga kaibigan Nung mga segundo na, binibilang ko yung segundo, hindi pa bumubuka yung bibig. Sabi ko, ma'am, ganito meron mo kami sinabmit na proposal, yung opisina ni Governor. Nung ganitong pecha pa Sabi ni Alice Reyes, ako nang bahala. Abay, kinabukasan, tinawagan ako doon sa Hilton mismo, doon sa pavilion Pinepage ako nung PAGCOR. Di sinagot ko. Pumunta ko kayo dito dahil yung cheque ni Governor Lapid, pakikuha nyo. Ganun ba? Di pumunta ako ron. Baka lahain ninyo. Naghintay ako mga 2 oras. Ang tagal, inip na inip ako. Tapos bumaba yung naganap, sabi, naku, Mr. Lapid, pasensya na kayo, nagantay kayo ng matagal kasi yung palang cheque ni Governor, na-forward doon sa Angeles, di ba may PAGCOR doon? Di na-forward doon. Di pumunta ngayon ako kinabukasan para maipaalam ko sa kanya. Pagdating ko sabi ko yung cheque ka ako na-forward pala dito. Ha? Kala ko hindi niya pa nakukuha. Hindi, sabi niya, sunog na Nagtaka ako anong sunog. Nakalagay sa pangalan ng foundation niya. Foundation mga kaibigan. Sunog na Ibig sabihin, wala na. Isipin mo yun. Ha? Di umuwi akong hindi man lang ako binigyan ng konting panggasolina, di ba? At least ako nagtrabaho nun Number 1, kawalang yan. Di ba? Number 2, tinawagan ako ng mga kamag-anak naming matatanda at pinahanap daw ako ni Lito Lapid. Gusto kami makausap doon sa Kapitolyo. Wala pang Kapitolyo noon. Nagkaroon ng di ba, ginawa yung Kapitolyo. Nag-uopisina sila sa Public Works. Alam niyo sino kasama ko? Si Tita Carmen Ignacio. Inaya ko ron. Nagpunta kami sa San Fernando, Pampanga. May kasama kaming doon na kami nakita-kita, mga lolo namin, Lapid. Gusto niyang ipa-organize yung reunion. Wala man binigay na pera. Hindi kami pinagkape. Hiyang-hiya nga ako kay Carmen. Sabi, kamag-anak mo ba talaga yan? Hindi man lang tayo napagkape niyan. Mga kaibigan. Isipin ninyo yan, ang daming pangyayari. Nung mga ilangan yan, nandun kami. Pati yung namatay na tsuy namin, si Coy Rolly, yung pulis dati sa Quezon City, kilalang kilala yun. Ng lahat ng pamilyang Lapid, mga kaibigan. Dahil yun ang hingian nila ng saklolo. Yung meron sila mga problema. Ngayon, nagipit yan, di ba? Si Lito Lapid nung panahon ni Erap. Ginipit ni Erap yan yung damuhong yan. Meron kaming isang makapangyarihan tao
na isinama namin siya ron. Sino nagsama sa kanya? Kami. Oh, mga kaibigan. Ha? Di marami ng pabor na naibigay natin dyan. Hindi ko na maalala ngayon yung iba. Ha? Ibig ko sabihin marami tayo pinuhunan Eto ngayon, isang araw, panahon to ni Gloria. Yung mga panahon itong panahon na sinasabi sa inyo, yun yung lowest sa buhay natin. Kinalimutan ko muna yung profesyon na ito. Lahat kinalimutan ko. Nag-self-exile ako, kasama ko pamilya ko sa isang probinsya. Ngayon, itong kapatid ko, dun sa kanilang pahayagan, dumating si Lito Lapid doon at nakasalubong niya. Nung magkasalubong sila, ang tanong agad sa kanya, si Percy, nasaan? Nandun, wala ngang trabaho yun papuntahin mo sa akin. Nakarating ngayon sa akin, sinabi ngayon ng kapatid ko na, yung pinapupunta ka ni senador na to senador. Mga kaibigan, kilala pa pala ako ng damuhong yan. Di nagplansya ngayon ako ng damit ko, di ba? Totoo yan, walang-wala ako. Inayos ko lang sarili ko dahil siyempre Senate yun, nakabarong ka man lang, di ba? Suot ko barong na puti. Pilansya ko pa yung damit ko. Naka-gel pa ako mga kaibigan pagpunta ko ng Senado, akala nga congressman ako May pinuntahan muna ako isang tao dun sa McDonald's, yung ini-standby namin. Iyon, staff dati ni Senador Arturo Tolentino, matanda na yung si Gaspay. Kilala siya sa Senate. Nagpasama ngayon ako sa kanya. Samahan mo ako doon, pupunta lang tayo kay sige, kay Lito Lapid, sige, samahan kita. Sinamahan ako. Eto na ngayon. Pumunta ako. Pinapasok naman ako. Pagpasok ko sinalubong naman ako. Umupo naman kami sa isang may lamesa. Kabarong ako siyempre. Ngayon, may pinakain pa ako ng 3 pirasong langgunisa na kasing laki ng hinlalaki lang. Sabi, yan niya bigay ni Senator Magsaysay. Galing sa Spain. Ganun ba? Masarap. Di kain dito. Sabi, ano bang kako, wala akong trabaho ganun ba? Sige, tayo na kami. Wala siyang sinasabi. Pag tayo namin, lumabas na kami. Sumusunod yung abogado niya, buti nga namatay na yun Si Galang ba apelyido nun? Walang galang Di sumunod sa amin, kasama ko si Matandang Gaspay. Inabutan ako ng pera sa kamay. Sabi ko, ano ito? Bigayaan niya ni Senador. Nung tignan ko, 2,000, mga kaibigan. Sabi ko rin sa abogado, kinuha ko yung kamay niya, binalik ko, sabi ko, pakisabi mo kay Senator Lapid, salamat na lang, Sa'yo na lang yan, kako. Wala akong pera nun, isipin ninyo, sa totoo lang, wala akong pamasahe. Mabuti kasama ko yung matanda. Yun ang nautangan ko ng pamasahe para akong makauwi ulit sa malayong lugar. Isipin nyo kung di gago yung animal na yan, mga kaibigan. Nananahimik ako mag-isa Di ba? Patatawag mo ko, wala ka naman palang gagawin. Wala ka naman palang magagawa. Di walang hiya, mga kaibigan. Talagang yung pwesto, para sa kanya lang yan. Para lang sa pamilya niya, mga kaibigan. Maraming galit na tao dyan. Sa totoo lang, ang tawag sa kanya, walang utang na loob. Ngayon, sabihin ninyo, kung kayo si Lito Lapid, ituturing niyo ba akong kamag-anak?